Hello math learners, so for today we are going to proceed in our next lesson in General Chemistry 1, which is about writing and balancing chemical equations. So, what is chemical equation? So, basic chemical equations, it is the shorthand method to describe the course of a chemical reaction, which this part is called the reactant. And this one is the product. Okay, they are unbalanced equation. Okay, this is now the balance equation. We had the types of reactions or equations: synthesis, or also known as combination, analysis and decomposition, substitution or single displacement, metathesis or double displacement, combustion, precipitation. There's some two ways of balancing chemical equations. We have algebraic method and inspection method. Okay, let us solve problem number 1. Let us balance this equation. Ito na yung inyong balance equations. Yan. So, ito na yung ating balance equation. So, medyo nakakalito lang din, lalo na pagka-count nyo, lalo na yung inyong given dyan is very complicated. Now, let's proceed with the next problem. So, we have to write and balance this worded equation. Ngayon, unlike sa solve problem number 1, nung nakarang video ko na inabot ng ilang buwan, ngayon, dito sa part na to, wala nakalagay na chemical equation, which is tayo ang maghahanap nun. As long as you're familiarized what's in your periodic table and its oxidation state. Kasi doon lang din tayo magbe-base ng pag-name at pagsasagawa ng chemical equation. Kung makikita nyo sa baba, ito, yung meron nakalagay na ions and charges, itong part na to, ayan, yung mga may charge na yan. And, ewan ko sa ibang periodic table, merong iba na sa likod. Ito, dito sa harap. Okay? Ayan. Doon natin nanapin. Then, makikita nyo rin naman sa part ng periodic table na meron dito sa upper right, yung element, isang element, hydrogen. Tapos, nandito yung positive, tapos ganyan, yung mga ganyan. Okay, tama. Yan yung oxidation state. Okay. So, ganun lang din po sa pag-apply natin dito. Okay. Ngayon, ammonium chloride. We all know that ammonium has NH4 and the chloride or chlorine, we have Cl. While the sodium nitrate, yung sodium has the symbol of Na and the nitrate is NO3. So, yan. Yung reactant niya, dalawa. Kasi sabi dito, ammonium chloride reacted with sodium nitrate. Ngayon, bago natin malaman kung ano yung product, kailangan muna natin yung oxidation state nila. So, ito, yung NH4 nyo, kung dito sa periodic table, meron tayong plus 1. Or plus na lang, kasi 1 lang naman. Then, Cl, meron tayong ito, negative. Meron tayong tinatawag na cations and anion. Okay? Ito, cation and anion. Anion is negative naman. Alam natin yon, di ba? Ngayon, ito ay kino-consider natin sa chemical equation. So, these are compounds. So, pares compound yung isa. Ang tawag dyan is we have metathesis or double displacement. Ngayon, kagaya ng example ko nung nakaraan, ito, kung titingnan natin dito, sa ating double displacement, ayan. Diba kung dito sa part na to, diba nagkapalit lang, babae, lalaki. So, ganun lang din po ang gagawin natin dito sa part na to. Okay? Ayan. Ito, saka ito, nag-criss-cross lang. Ayan. Tapos ito, ayan, may laser pala. Ito yon. Yung Na nyo, ito yung Cl. So, yung plus minus lang naman pinagkaiba. Nag-change partner. Ganun ba? We have the metathesis chemical equation. So, two ways lang naman natin siya isosolve kasi two ways naman na diniscuss natin. Either algebraic or inspection. So, kasi ang ginagawa ko lang dito, yung inspection is for checking of what we
we have done in algebraic. No? Pero kung halimbawa nagsisimula pa lang, the best, aralin nyo rin yung algebraic. No? Ito kasi yung parang meron siyang complex at talagang makukuha nyo yung origin na yun talaga yung sagot. Unlike inspection, para ka lang nanghuhula. Pero kung gamay nyo na, pwede na inspection na lang. It's up to you. Okay. So, using algebraic method, so, sinet lang natin siya yung lahat ng coefficients as A to D. A, B, C, D. So, gawa lang tayo ng table, yung reactant niya sa kayong product. Yung reactant na meron ang N has A and B kasi yun yung parehas na may N. Product, only C kasi yun lang naman ang may nitrogen. Balance condition, mamaya. For hydrogen, meron ka lang A. Sa product, ilan lang? C lang din. Sa Na, meron kang B lang. Tapos, sa product, meron kang sa D. Sa Cl, meron kang A. While sa product, meron kang D. What else? Sa oxygen, meron kang B lang. At sa C. For balance condition, tandaan natin yung subscript nila ang gagawin nating coefficients ng mga element. Halimbawa sa nitrogen, ano lang to? We have 1. So, ito, meron kang 1 lang din. A plus B, so ito kasi, sa C, meron kang subscript na So, dito, sa N, dalawa. Kasi N saka N. Okay? Medyo ako din, nalito ko sa unang tingin. Though ako naman gumawa nito. Okay. Next. For H, ito meron kang 4. Ito lang. For A equals, ito lagi itong equivalent sa equal. Kapag double, ito, ang bawa nito, plus yan, plus naman to. Ngayon, dito naman, ito, gagawin nyo lang equal. Sa H tayo, ito, meron kang 4C. Okay. 4A is equal to 4C. For sodium, B equals to D. Ang sodium mo, meron kang Na, saka ito. A to D, A equals D. Ito, 3B equals 3C. O, ito naman, A equals C. Ito, B equals C. Ganun lang din. Di ba? Parang naglolokohan lang tayo. Okay. Pili lang kayo ng isa. Gagaya ng nakarang step, pipili kayo ng isa sa apat. So, since apat yan, A, B, C, D. Pili lang kayo ng isa na i-equate nyo sa 1. Kasi kahit saan naman, makukuha nyo rin naman yung sagot. So, B equals to D. Inuna lang nating equation from sodium. B equals D. So, D is equal to 1. Ayun. A equals D. And A plus B equals 2C. Medyo may animation ko Okay. 1 plus 1 equals 2C. So, yung B kasi sinubstitute lang natin sa 1. Then, ayan. Ito, D equals 1. A equals 1. And ito, meron kang C equals 1. Kasi, 1 plus 1 is 2 equals 2C is equal to so, yung C nyo ay gagawin yung 1. So, lahat pala sila 1. Ito na yun. As is pala. And this is merely coincidental. No? Kapag hindi sila same, so, halimbawa kung may fraction, gaya lang ginawa sa solve problem number 1, nagta-times tayo sa LCD nila. Ito, nagkataong puro 1. So, ayan. This is merely coincidental. Kasi kung titingnan yung solve problem number 1, kung babalikan po natin, ito. Ayan. Ito. Ito. Ayan. Ayun, no? Ito, kapag meron kasi kayong variable, meron kayong over, yung sa fraction, ito-types na lang siya kung saan yung LCD. So, dyan lang masusukat. Unlike dito, talagang as is na siya. So, ngayon, gawin naman natin siya through inspection method. So, ayan. Wala naman kayong babaguhin kasi unang titingnan nyo. Una, ililistan nyo muna yan. O. So, yan na yun.
Diyan na ano yung solve problem number 2. Now, let's proceed with solve problem number 3. So, another word ulit. So, gagawin lang natin siyang, equation, chemical equation. So, we have the strontium bromide reacted with fluorine. So, sa pag-name ng chemical equation, di ba, sa naming compounds is isa nanggagaling din sa mismong scientific name niya. Just like this strontium, which is the real name has 10 sa isang periodic table. Ayan. So, meron lang tayo ditong cation and anion. So, meron siyang positive 2. Kasi kung makikita nyo dito, ito yon. Ayan. Then, has fluorine na negative. Okay. At tapos, kapag yan natin siya sa product, ayan. Nagano lang dyan yung positive negatives nila. Ito, negative, positive. Kaya ito, saka ito, naging ganito. Ganun lang. Dito sa bromine, baka itanong nyo, wala na, single lang siya, wala mo siya pinag-substitute, bakit may 2 siya? Kapag gas element or special type, lagi siyang may 2. Diba mapapansin sa hydrogen, oxygen, nitrogen, magas yan, chlorine, magas po yan. Yun yung may automatic na 2 kapag kahit sa single siya. Single equation, hindi siya compact. And, sa ginawa natin, this is what we considered as substitution chemical equation or also known as single displacement. Okay. So, as usual, we're just going to solve them in 2 ways. As usual, kasi yun ang topic natin, algebraic and inspection. Ngayon, algebraic, so A, B, C, D, at 3 lang yung element na nakikita niyo dyan. For reactant, we have A and C, 14, saka ito. And for B, meron ka dito at dito rin, sorry. This is fluorine. Bromide yung tinitingnan ko, sorry. C. And for bromine, A and D. For balance, so tingnan nyo yung subscript ng SN. Wala naman. Considered as 1. So, A equals C. This one, B is equal to 2C kasi meron kang subscript na 2. Ayan. Then, A saka D, bromine, so 2A is equal to 2D. So, namili lang ako from A to D. Set C is equal to 1. Pwedeng A, pwedeng B, bahala kayo kung saan kayo happy. Kung sa kanya kayo masaya, lumubay kayo. Charot. Okay. So, yon. Yung 1, substitute nyo lang dyan sa isa. So, pinili ko si C. C. Wala lang. Gusto ko lang. B is equal to 2C. So, substitute lang natin si 1. So, 2 times 1 is we have B is equal to 2. A is equal to C. A is equal to 1. Ito naman ngayon for D. 2 times 1 equals 2. So, D is equal to 1. C is equal to 1. So, yan. Yung mga A, B to D, substitute nyo lang kung yung makukuha yung value. Yan. For inspection, ayan. So, nakikita nyo, isa lang naman yata unbalanced. So, yung F. So, lagyan nyo lang ng 2. Ayan, meron ka ng 2. Ito na yun. Diba? Basic lang. So, for your matibity, you can try this 5. No? Para mas masaya yan. No? So, well done. So, finally, natapos natin ang video. Even it took me more than a month para makontinue ang lesson na nasimulan ko. I've been busy sa aking studies, especially nasa bingit tayo ng, so, ngayon, so far naman, ang balita ko, nakasurvive naman kahit pa paano. So, hopefully, you can keep watching my videos even I'm inactive. So,
So, sa physics, mag-start na tayo sa mga nanonood sa akin ng physics din dito, ay magtutuloy na tayo sa lesson natin sa electric field. Yes, you heard it right. Gen Physics 2 na tayo. So, I'm also been doing the PowerPoint presentations sa mga susunod pang lesson. So, currently, ginagawa ko ngayon yung magnetic flux. So, ayun. And then, so forth and so forth. So, dito rin sa chemistry, inisip ko ano yung next lesson natin. So, chemical bonding. Ayun. Naisip agad na. So, thanks again and see you in my next video, math learners.